Shalom, shalom, shalom. Hi, Miss Joey Jane. Good morning. Shalom mga kapatid, mga kababayan. Narito naman tayo ngayon sa ating preaching in the Wilderness series kung saan saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga katolikong simbahan. Tinatawag din natin itong Preaching in the Wilderness series. Dito rin ay pinagdinilayan natin ang salita ng Diyos. At binabati natin yung mga sumusuporta patuloy sa atin, yung mga separated brethren natin na from time to time dumadaan sa atin. At maging yung mga regular na tumutulong sa atin. Si Mystery of Faith, si Pablo, at iba pa, si Romy Nunez, nakasama ko kahapon. At yung mga kapwa katoliko natin, yung nakasama ko rin kahapon dun sa Greenwoods, San Andres Apostol, at saka dun sa Tanay. Yun, may God bless sa inyo mga kapatid. So, the gospel of today is taken from the gospel according to St. Luke, chapter 17. Lang. Lang. Okay. Luke chapter 17, verses 5 to 10. Glory to you, Lord. And the apostles said to the Lord, "Increase our faith." The Lord replied, "If you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, 'Be uprooted and planted in the sea,' and it would obey you. Who among you would say to your servant who has just come in from plowing or tending sheep in the field, 'Come here immediately and take your place at table'? Would he not rather say to him, 'Prepare something for me to eat, put on your apron and wait on me while I eat and drink? You may eat and drink when I am finished'? Is he grateful to that servant because he did what was commanded? So should it be with you. When you have done all you have been commanded, say, 'We are unprofitable servant. We have done what we were obliged to do.'" The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Yan, mga kapatid. So our gospel today is nagtanong ang Panginoon, ang nagtanong ang mga lagad or nag-request ng mga lagad na bigyan sila ng malaking pananampalataya or i-increase or dagdagan yung kanilang pananampalataya. Pero ang sagot ng Panginoon is indirect or hindi niya, "Sige, I will add your faith." Ching! Ganon, wala. Hindi ganon, ano? So, naghingi sila, increase our faith. Nag-response ang Panginoon na kung may pananampalataya kayo kasing laki ng butil ng mustasa, ay masasabi ninyo sa mulberry na ito at utusan at lilipat sa dagat at susunod sa inyo.
So, kung titingnan natin mga kapatid, so hindi ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon na ang pananampalataya ay it always starts with a little seed, like that of mustard seed. Kasi ang mustard seed, kung nabasa na natin si Evangelyo, narinig na natin, ang mustard seed ay kung itanim ay lumalaki ito ng lumalaki, di ba? In other part of the gospel na sinasabi na ang mustard seed ay lumalaki ng lumalaki. At naging punong kahoy, naging tiraan ng mga ibon at pinamumugaran ito. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya is always dadaan sa proseso. Dadaan sa proseso, of course, kung titingnan natin na ang mustard seed ay ibig sabihin, itatanim mo na siya, tutubo, lalaki ng lalaki. So the same way sa ating pananampalataya, na hindi kaagad ito kagyat na lalaki, mga kapatid. Ibig sabihin, at itong pananampalataya na ito ay hindi rin dapat mananatili na maliit. Kasi ang mustard seed, pag itinanim, ay lumalaki po yan, mga kapatid. Okay? Dito lang sa atin, kasi ang mustasa ay ginagawa natin sa sinigang sa miso. Hindi ko alam kung meron nang nag-experiment dito sa atin na yung mustasa ay pinabayaan lang or pinabayaan lang siyang lumaki ng lumaki para magiging punong kahoy katulad ng binabanggit dito sa banal na kasulatan, dito sa Bible. So hindi ko alam kung meron gumawa niyan dito sa atin. So, ibig sabihin na ang pananampalataya natin, it must be cultivated, it must be nurtured, it must be watered, it must be fertilized, mga kapatid. Diba? Ganun naman sa tanim eh. Kinakailangan mong tubigan, kinakailangan mong i-cultivate para lumago yung halaman. The same with our faith. Hindi naman pwede na humihingi tayo ng dagdag ng pananampalataya sa Panginoon, pero pagdating sa mga bagay patungkol sa Panginoon, tamad tayo, di ba? Tamad tayo magbasa ng mga kasaysayan noon. Tamad tayo magbasa ng banal na kasulatan. Then, paano natin ma-expect na lalago yung ating pananampalataya, mga kapatid? Kasi sinasabi naman yan sa banal na kasulatan, di ba? Romans chapter 10, verse 17. Now, faith cometh through hearing, and hearing the word of God. So, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin continuous, consistent, mga kapatid. Although ang sinasabi sa Romans chapter 10, verse 17, hearing and the word of God, kasi noon, nung sinulat ni San Pablo yun sa mga taga-Roma, hindi pa naman talaga na-compile totally ang Bible. Na-compile ang Bible noong 4th century na ng simbahang katoliko natin, ng Catholic Church. So kaya ang sinabi doon, hearing the word of God. So since na ang banal na kasulatan, ang Biblia, na-compile na, ibig sabihin, hindi lamang sa pakikinig, lalago yung ating pananampalataya, tayo ay magkakaroon ng pananampalataya, kundi sa pamagitan din ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Meron din dito sa Romans chapter 15, verse 4, ba? Mga kapatid, basahin natin sa Romans chapter 15, ha? Sa Romans chapter 15, verse 4, ito ang sinasabi. Okay. Sige, buksan niyo po sa Bible niyo. Sabi sa Romans, sorry. Ano man natin to. May mga, pagdating sa Word of God, may mga distraction talaga eh. Kahapon nagbigay ako ng talk doon sa isang parokya. Yung file ko pala, hindi mabasa, tapos hindi ma-transfer, yung so ang tagal. The same way doon din sa Tanay, ang tagal din. So,
Yan. Mga kapatid. Dito sa Romans chapter 15 verse 4, ibig sabihin, sa paglago ng ating pananampalataya mga kapatid, it is not ang Panginoon lang yung gagawa para sa atin. Kundi tayo mismo din ay magpa-participate or magpo-cooperate for us, our faith to grow. Hindi pwede na, si Lord lang, abala na si Lord. Lord, increase our faith. Ang sinabi ng Panginoon, sige, ting! Ayan, malaki na yung pananampalataya mo. Matibay na yung pananampalataya mo. No. It is a process, mga kapatid. Yung nga sinasabi ko kanina sa inyo, Romans chapter 10, verse 17. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Bakit sinabing hearing and hearing the Word of God? Because during those times, the Bible were not yet compiled. Na-compile lang sa around mga 4th century ng Catholic Church. Okay? Then dito sa Romans chapter 15, verse 4, ito naman sinasabi. Okay, sabi dito For whatever was written previously was written for our instructions by endurance and by the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Okay? Was written. Kung titignan natin ito, hindi pwede naman na pagkontrahin ni St. Paul yung sinasabi doon sa Romans chapter 10 verse 17 saka Romans 15 verse 4. He's referring to the Old Testament Scriptures. Okay? Ang sabi dito sa Tagalog, maganda dito sa Tagalog, mga kapatid yan. Okay. Bukayin natin busan niyo sa Bible sa Tagalog. Sabi dito sa Romans chapter 15 verse 4. Okay. Kalagay dito. Romans 15 verse 4. Nakalagay mga kapatid. Sabi niya, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin. Yan. Ikatututo natin. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Okay. So, pag sinabing nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na natatagpuan dito. So, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng pag-asa. Ibig sabihin, you are hoping that yung inaasahan mo ay darating. Ibig sabihin, nag-i-establish yung pananampalataya natin, mga kapatid. So, ibig sabihin, for us, para sinasabi ng Panginoon sa Kristo sa atin, for us, our faith to grow, God needs our cooperation and participation. Hindi pwede na, ayan, binigyan na kita ng pananampalataya. Matibay na yung pananampalataya. Ibig sabihin, andun dapat yung cooperation natin. Na para lumago yung ating pananampalataya. Na hindi manatiling mustard seed lang. Nagiging halaman siya, nagiging plant siya. Di ba? Yung parabola mo mustard seed. Hindi siya nanatiling binhi na mustasa. Nung itinanim, lumago at naging punong kahoy. So the same with our faith. Nakapagpatuloy tayong nagbabasa ng banal na kasulatan, ay lumalago yung ating pananampalataya. Kasi, yung mga nabasa natin na ginawa ng Panginoon, sinasampalatayanan natin. At naniniwala tayo na yung mga ginawa natin ng Panginoon ay magagawa niya pa rin sa atin sa kasalukuyan, mga kapatid. Diba? Kasi yan naman sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sa Hebrew chapter 13 verse 8, diba? So kapag binasa natin ang Bible na halimbawa ang Panginoon ay nagpagaling, so nagkakaroon tayo ng lakas ng loob ng pananampalataya na tayo ay gagaling din. Kasi ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Hebrew chapter 13 verse 8 na sinasabi doon na Jesus is the same yesterday, today, and forever. So therefore, kung ang Panginoon Jesucristo nagpagaling noon, patuloy pa rin siyang magpapagaling ngayon. Di ba?
So, halimbawa, mababasa din natin yung sinasabi sa Hebrews chapter 10, verse 23. Ayan. Ano sinasabi sa Hebrews chapter 10, verse 23? So, magkakaroon tayo talaga ng pananampalataya. Hebrews chapter 10, verse 23. Okay. Buksan niyo po sa Bible niyo. Ang sabi dito sa English, maganda rito sa English din. Sabi niya, let us hold unwaveringly, hindi nagwi-waver, di ba? Yung pag sinabing hindi nagwi-waver, hindi siya gaganon-ganon. Talagang firm, okay? Sabi dito, let us hold unwaveringly to our confession that gives us hope. Yan, pareho sila, magkatunog sila ng Romans 15 verse 4 at Romans chapter 10 verse 17, mga kapatid. That gives us hope, for he who made the promise is trustworthy. Sapagkat siyang nangako sa atin ay mapagkakatiwalaan, ay mapanghahawakan. So the Lord promised, yung mga promises dito, kung babasahin natin sa banal na kasulatan, there are so many promises of the Lord Jesus Christ in the Scripture. Of course, yung mga promises na yun, yung mga kaakibat na condition. Diba? If you have faith, diba? Condition yun, if you have faith. Matthew 21:22. Mark 11:24. Kung sumasampalataya kayo, ay matatanggap ninyo yung inyong hinihingi. Diba? So may promise, mga kapatid. At yan yung sinasabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 23 na nangako ang Panginoon na maraming mga pangako sa banal na kasulatan na ating panghawakan. At kapag binabasa natin ito at nakita natin na maraming mga bagay na mabubuti ang ginawa ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng pag-asa at ang ating pananampalataya ay lumalago. Hindi siya mananatili na mustasa lang, mga kapatid. Dapat tutubo, lalago, mamumunga. Hindi siya manatiling mustard seed. Mga kapatid? So yan yung gustong iparating sa atin ng Panginoon na sa paglago ng ating pananampalataya, ibig sabihin, we need to cultivate our faith, we need to water our faith, we need to fertilize our faith. Ano yung mga pwede nating i-water sa ating faith? Of course, yun na nga, yung Word of God. Yung pag-attend natin ng mga activities sa simbahan natin. Kasi with that, di ba, makakarinig tayo ng mga testimony, makakarinig ka ng mga encouragement dun sa ibang mga tao na, halimbawa, bumaling sila or pinagpala sila ng Panginoon, nagiging inayos ng Panginoon yung kanilang buhay. Di ba, nagkakaroon tayo ng encouragement? Those are parang fertilizer ng ating pananampalataya. Yan yung pagdidilig ng ating pananampalataya. Yan. Na ibig sabihin, andun yung cooperation natin, andun yung participation natin for us, our faith to grow. Na hindi dapat manatili na binhi lamang. Hindi lamang siya manatiling maliit, kundi dapat patuloy itong lumalaki along the way. Mga kapatid. Okay. Kaya nga meron ba dito rin sinasabi sa Isaiah chapter 40, mga kapatid Ito maganda rito memorize ng marami. Lalo na ng mga separated brethren natin, mga charismatic. Sa Isaiah chapter 40, sorry. Sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Ito sinasabi, mga kapatid. Sabi niya, do you not know, or have you not heard? The Lord is the eternal God, creator of the ends of the earth. He does not faint nor grow weary, and his knowledge is beyond scrutiny. He gives strength to the fainting, for the weak he makes vigor abound. Do young men faint and grow weary, and youths stagger and fall? They that hope in the Lord will renew their strength. They will soar as with eagle's wings. They will run and not grow weary, walk and not grow faint. No.
They that hope. They that hope. Actually, yung ibang translation ang nilagay is, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings. Wait ang ginamit doon. Kasi when you are waiting, you are hoping something to arrive or you are hoping something to happen, mga kapatid. At sa ibig sabihin, naniniwala ka that something will happen. Ibig sabihin that God will do something for you. Mga kapatid. Okay? Ay, Brother Romy. Brother Romy Nunez. So yan mga kapatid, na ating pananampalataya ay lalago ito with our cooperation, with our participation. Hindi pwede na ang Panginoon lang ang gagawa. So binhi ng mustasa ang ginamit kasi pag tinanim ang binhi, lumalaki siya ng lumalaki. Ikaw, Brother Romy, nakaranas ka na ba ng pagtanim ng mustasa? Hindi mo siya ginamit na sinigang sa miso. Pinabayaan mo lang ng lumaki. Opo, kape. Kausapin ang Panginoon everyday. Yan yung tagline ni Brother Romy. So yan mga kapatid. Na kinakailangan sa paglago ng ating pananampalataya ay tayo yung gumagawa tayo, mga kapatid. Kumikilos tayo. Kumikilos tayo. Of course, kinakailangan natin i-water down. Katulad nito, ito yung paraan na parang dinidilig natin yung ating pananampalataya. Yung pagsisimba natin. Yan yung paraan na dinidilig natin ang ating pananampalataya. Pinifertilize natin yung ating pananampalataya with that means. Pag-atin ng mga programa sa parokya, ng mga activities, di ba? Lumalago yung ating pananampalataya at lumalawak yung ating kaalaman patungkol sa Panginoon. Of course, at the end, ang Panginoon pa rin yung end result. Di ba? Nakalagay naman doon sa 1 Corinthians chapter 3, di ba? Anong sinasabi doon na si Apollos ang nagtanim, si Pablo ang nagdilig, o sino ang nagdilig, sabi doon? Pero ang Diyos pa rin ang magpapatubo ng tanim. Of course, at the end, ang Diyos pa rin yung magpapatubo ng tanim. Ibig sabihin, siya pa rin yung magpapalago ng ating pananampalataya. But, of course, the Lord needs our cooperation. Pinakailangan yung cooperation natin andon. Hindi pwede na, itiwala mo lang kay Lord, dayaan mo na si Lord magpalago ng pananampalataya. Oh no! Ang paglago ng ating pananampalataya, kailangan natin cooperation. Kailangan natin magbasa, kailangan natin makinig ng salita ng Diyos, katulad ng binanggit natin, Romans chapter 10, verse 17, Romans chapter 15, verse 4, mga kapatid. Okay. Yan. So yan na siguro ang gusto kong bigyang pansin, Brother Romy, about doon sa patungkol sa pananampalataya. Na ang pananampalataya natin ay hindi kaagad yan lalago or lalaki na hindi muna dadaan sa proseso. So, ganun din ang ating pananampalataya. Dadaan at dadaan yan sa proseso. Hindi ibig sabihin na pag naging Kristiyano ka na, naging mananampalataya ka na sa Panginoong Kristo, is kaagad din, malaki na kaagad ang pananampalataya mo na. It always starts with a little, di ba? Later, kalaunan ay lumalaki yung pananampalataya mo. Naniniwala ka na sa mga bagay na hindi mo pa man nakita, naniniwala ka na. Kasi yun yung sinasabi, di ba? Sa Hebrews chapter 11, verse 1. And how faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yung sinasabi sa Hebrews 11, verse 1. Diba? Ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. At yan din yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Ay na sinabi ng Panginoon, sinabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we walk by faith and not by sight. Ibig sabihin, ang pananampalataya, yun yung sinabi sa Hebrews 11, verse 1, yun yung kahulugan ng Hebrews 5:7. Naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi paano mo daw
Yun yung sinasabi ng Panginoon din doon sa Luke chapter 28, di ba? Brother Romy, tama ba ako? Sa Luke chapter 28, mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So you see? So, mapalad. Blessed ang mapalad pala. Blessed. Kaya dati kapag ang greetings lang, happy birthday. Pag sinabing happy birthday pala, ibig sabihin, ang katumbas nun ay sinasabi niya, a blessed birthday, a blessed birthday. Happy. Di ba? Happy. A blessed. Parang sa ano yata sa English ng mga British English, blessed. Pero sa English, sa American English, parang blessed. Blessed. Yung parang T sa dulo yung pag-pronounce. Pero pwede rin basahin na blessed ay mystery of faith. Basta, tama yun, Brother Romy, yung sa Luke chapter, sa John 20 pala, John 20, di ba? Nung pinagsabihan ng Panginoon si Tomas, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So, ibig sabihin, kasama tayo doon. Kasi, kasama tayo doon. Kasi kahit hindi natin nakita ang Panginoon personally, katulad ng kanyang mga lagad, at nung mga nakakita sa kanya during his time, yet we believe. At yung mga pananampalataya na yan, iyan yung kinokomend ng Panginoon. At sinasabihan niya tayo, mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Hanapin nga natin yung exact word na yan, exact verse. Ayon, John 20:29 wala, Brother Romy. Sa John 20:29, mapalad, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ayan. Yan, tama. Yan ang sagot ng Panginoon kay Apostol Tomas. Yan nga, John 20:29, Brother Romy. Mapalad ang mga naniniwala na kahit hindi nila ako nakikita. Sapagkat ang pananampalataya, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, pinaniniwalaan natin yon. At bakit natin pinaniniwalaan? Sapagkat yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Let us hold unwaveringly to our confession, for the one who promised us is trustworthy. So kung ang Panginoon may instance kanyang buhay na nagsinungaling siya, kumbaga son mayroon siyang sinabi na hindi naman totoo, baka yung iba niya sinabi, hindi rin totoo, magdududa tayo sa kanya. Pero alam natin na sinasabi sa banal na kasulatan, ni minsan ay hindi man lang gumawa ng kasinungalingan ng Panginoon. Ngayon nga, sinasabi sa Hebrew 13 verse 8, He is the same yesterday, today, and forever. Di ba? O yung sabi ng mga iglot, absence daw si Tomas, kaya nagulat si Tomas. Yun si John 20:28 yun, sabi niya, Pero, yun, nagulat daw. So, yung naniniwala tayo sa Panginoon, kasi ang Panginoon ay hindi siya sinungaling. Di ba kung titingnan natin from the Old Testament, yung promise about the coming Messiah, He fulfilled. Yung kapanganakan niya na yung prophecy, yung kapanganakan, di ba, nabanggit na natin many times. Kung saan siya panganak, doon nangyari. Pagsakay niya sa donkey, nangyari. Yung mga promises ng Panginoon, nangyayari. Ibig sabihin, mapanghawakan talaga natin yung sinasabi ng Panginoon. Yun yung sinasabi sa Hebrew chapter 10, verse 23. Kasi ang Panginoon, sabi sa Numbers 23:19, ginagamit din ito, Brother Romy, ng mga yung sumampalataya sa Panginoon Jesucristo. Pero ang context ng Numbers 23, verse 19 ay ganito. Ang sabi doon, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Yung parang paghahambing yun
na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling katulad ng tao. Kasi ang nature ng Panginoon ay katotohanan. He is truth. Kung magsinungaling siya, ibig sabihin, kung magsinungaling siya, it will contradict sa kanyang kalikasan na katotohanan. Yun yung sinasabi sa Hebrew Numbers 23:19. Kaya ang sabi doon sa Hebrew Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Ang sa ibang translation, ginagamit ng mga ayaw maniwala sa Panginoon Kristo na Diyos, ang Diyos ay hindi tao. Yun, kinakat nila yun. Ang Diyos ay hindi tao. Pero kung titingnan natin, mas tama yung sinasabi niya, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na sinungaling. Yan, sabi sa Hebrew Numbers 23:19. Sabi ito, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi magbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa, ang kanyang pangako'y tinutupad niya. So, yan. Yan yung sinasabi ng Panginoon. That is why in Hebrew chapter 10 verse 23, ang nakalagay doon, let us hold unwaveringly to our confession because the one who promised us is trustworthy. That is why, yung mga pangako ng Panginoon, even yung kanyang pagbabalik ay patuloy nating sinasampalatayanan at patuloy nating hinihintay na yung pangako na kanyang pagbabalik ay mangyayari. Kasi pangako ng Panginoon yun. Yan. So, that is how we nurture our faith. That is how we make our faith grow. Hindi nung humingi ang mga alagad na dagdagan mo ang aming pananampalataya. Hindi sinabi ng Panginoon, "Ching! Oh, malago na yung pananampalataya niyo, malaki na yung pananampalataya niyo." Kundi ang sinabi niya, kung may pananampalataya lamang kayo, katulad ng isang butil ng mustasa. Sabi niya, masasabi niya sa mulberry tree na lumipat ay susunod dito sa inyo. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon na from a mustard seed, it must not remain. It will not remain. It's supposed not to remain in a mustard. In a seed, dapat itanim para tumubo, lumago, mamunga, magiging tirahan ng mga ibon sa himpapawid. Pamumugaran ng ibon sa himpapawid. Ibig sabihin, may makikinabang sa pananampalataya mo balang araw. Hindi siya manatiling binhi. Hindi mo dapat siya ilagay sa box. Kasi kapag ilagay mo na sa box yan, binhi lang yan habang buhay. Kailangan itanim para tumubo, lumago, at mamunga, at mapakikinabangan. Yan yung gusto iparating ng Panginoon. Di ba? So, paano lalago? Paano lalago? Hindi ka nagsisimba. Paano lalago? Hindi ka umaattend ng mga seminar. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka nakikinig. Di ba? Of course, we encourage you. Ang dapat na pakinggan mo yung mga Katoliko. Alangan naman na alangan naman na parang Jollibee lang yan. Sasabihin mo, masarap ba ang Chicken Joy ng Jollibee? Magtatanong ka sa taga-McDo? Natural. Ang ipopromote nila yung kanila. The same way, sa ating pananampalataya, may katanungan ka about your faith, then ask those Catholics na masagot yung katanungan mo. Magtatanong ka, doon ka magtatanong sa kay Eli. Sasagutin ka ng recorded video nila ng Mang Eli kasi, di ba, wala na si Mang Eli. Di ba? Ganun. Okay. So, sabihin mga kapatid, kung gusto nating lumago ang ating pananampalataya, dapat patuloy tayong nakikinig, nagbabasa, umattend tayo ng mga seminars na ino-offer ng ating simbahan. Maraming mga seminars na ino-offer ng simbahan.
Ang problema lang sa atin, gusto natin palaguin ng Panginoon yung pananampalataya natin, yet we do not want to cooperate. We do not want to participate. Gusto natin, para katulad ng mga lagad, pabigyan mo kami ng increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Pero ang sagot ng Panginoon ay direct. Ibig sabihin, pag mustard seed, it must start on a little, then itanim, tutubo, lalago, mamumunga ng sagana pagdating ng araw at mapapakinabangan. Okay, di ba? Kapag mapapakinabangan yung mustard seed, kung talaga naging punong kaisa, pwede sa magsulungan ng tao, pwede siya mapahingahan. Pwede mapamugaran ng mga ibon. So, ibig sabihin may pakinabang. Hindi pwede na ikaw lang ang makinabang, mga kapatid. Ibig sabihin, yung iba, makikinabang din sa pananampalataya. Hindi lang ikaw ang makikinabang, mga kapatid. So, maybe that is by now. Yung other part ng gospel ngayon about dun sa paglilingkod ay magsimbal na lang kayo. At alam ko na tatalakayin din yan ng mga kaparehan natin. At may tinatawag dito din sa Google, Brother Romy, yung daily exegesis. Try mo research. Nagpa-pop up yan sa cellphone ko eh. Daily Catholic exegesis. Ang every daily gospel reading ay in-explain niya exegetically. So yan. Daily Catholic exegesis. I-try mo, Brother Romy, para makita mo. Pwede siyang audio, pwede rin yung audio siya eh. Marinig mo i-explain niyo yung mga verses, yung readings exegetically. Hindi lang eisegesis. Exegesis yung ano niya. So that is by now, mga kapatid. Shalom. Brother Romy, baka may time ka maya. Attend ka ng meeting natin sa Prex meeting. May meeting mamaya eh. 2 p.m. to onward. At pag-uusapan na yung incoming na klase natin sa October 18 and 19. At ganoon din yung mga National Convention, kasama yung ADAPS at mga activities na darating. So, happy fiesta pala sa mga taga St. John Calabria Chapel dyan sa Sakbit. Happy fiesta. And then, pero ang tunay talaga na piyesta ng St. John Calabria ay sa October 8. Brother Romy, see you doon sa October 8. Marami daw pagkain ipapahanda si Father Ronald. At saka si Father Marvin. So, punta tayo. Unlike sa piyesta, sa sobrang dami ba naman ng tao talagang limitado. Pero sabi ni Father Ronald, marami daw silang ipaghahanda na pagkain ngayong darating na October 8. So, see you. Shalom, that is by now, mga kapatid. Maraming salamat sa mga nag-like, 109 na likes. At saka yung mga nag-tap ng screen, yung hindi man nag-tap ng screen, pero andyan sila, nakikinig, dumadaan. At ganun din yung mga bago kong kahapong nakasalamuha na nagtanong ng ating account. Pinakita ko sa kanila ito. Sabi niya, dadagdagan natin yan, brother. So, yung taga-Tanay, mga taga-ibang lugar, Taytay, Halahala, ayan, Baras, yung taga-Baras, yun. So, marami sila kahapon, Brother Romy, yung binanggit ko sa iyo doon sa Tanay. After ng San Andres, Apostol, sa Greenwoods, diretso lang kagad ako doon. Walang kain-kain, diretso lang kagad kasi baka malate ako kasi medyo malayo. So, that is why na. So, yan, mga kapatid. Salam, that is why na, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Gabayan ng watay at patnubayan ng Panginoon. Magsimba tayo, mga kapatid, para lumago ang ating pananampalataya. Huwag nating hayaan na, huwag nating iaasa lamang sa Panginoon na ang Panginoon ang gagawa nito para sa atin, kundi dapat mag-cooperate tayo, mga kapatid. Amen? Sabi nga ng kasabihan na narinig ko dati, God created us without us. Sorry. But He cannot save us without us. The same with pananampalataya, pwede natin ma-apply. Na hindi
pwede palaguin ng Panginoon yung ating pananampalataya na hindi tayo makipagkaisa sa Kanya, na hindi tayo makipag-cooperate sa Kanya. The Lord needs our participation and cooperation. Shalom, and signing off, my dear brothers and sisters. God bless lahat ng mga nag-113 likes.